hindi ka iiwan ng Diyos. Di ba? Bakit? Ano nangyari dito? Dito sa senaryo na to. Di ba? Ganun din. Wala sila na namang huli. Biglang may nagsalita. Sabi, itapon ang lambat sa kanan. Anong ginawa nila? Hindi naman nila alam kung si Lord ba yun o hindi. Hindi nga nila na-recognize na si Lord yun eh. But they listened to that person who told them, itapon sa kanan. Anong ginawa nila? They just obeyed. And what happened with their obedience? Ako, hallelujah, nagulat sila. Ang dami nilang huli. Sobrang daming huli. Siguro hindi nga rin naman lang nila na-realize na nangyari na ito noon Deja vu ito Di ba? Alam niyo ba yung deja vu? Di ba? When we say the word deja vu, ano ba deja vu? Is it a French word? As I know, parang French word yan. French word, di ba? Deja vu. Di ba? Is that the way how we pronounce it? Deja vu. Di ba? Tama ba ako? Makamali ako. I-correct nyo nga ako. Deja vu is, parang, nangyari na ito Hindi mo lang nila na-realize. Hindi mo lang nila naisip na, ganito na naman nakahuli sila at ang dami-daming huli. 153. At halos masira na yung lambat. And then, they were not able to recognize that it was Jesus, that it was the Lord. Bakit? Nawala na nga kasi ng pag-asa. Para pakiramdam nila, wala naman talaga mangyayari. Wala ang Diyos. Patay na ang Diyos. Naisip mo na ba yun, kapatid? Were you able to think about that? That you realize, wala na, patay na ang Diyos. Wala na akong pag-asa. Wala na magagawa sa akin ang Diyos. Teka lang, kung wala na magagawa sa iyo ang Diyos, may tanong ako sa iyo, ba't ka nandyan sa Friends of the Bar? Why do we keep on attending? Why do we keep on doing this mission that the Lord is asking us to do? Isn't that a good question to ask ourselves? Ako, kung isipin ko, patay ang Diyos, wala mangyayari sa mga pinagagawa sa akin ng Diyos, I should not be doing this mission that the Lord is asking me to do. But hey, the Lord is alive. The Lord is always there. Sabi nga natin, sometimes lang talaga, merong unfelt presence. Ano ba yung unfelt presence? Well, all of us know what's the meaning of unfelt presence. Unfelt presence is, parang pakiramdam mo, hindi nandiyan ang Diyos. Or pakiramdam mo nandiyan ang Diyos, pero pakiramdam mo parang wala naman siya magawa sa problema mo. Parang hindi naman niya kaya ang problema mo. Is that the way we think? Excuse me. Or is that the way we should be thinking? We charismatics, tayo na nandito kay Lord, tayo na nag-search, maiisip mo pa ba yun? Will that ever be crossing your mind? Na you thinking that the Lord will never exist or the Lord will never help me? Parang ang hirap isipin, no? Naiisipin mo talaga na parang pakiramdam mo walang pakialam sa iyo ang Diyos. Hallelujah. Bakit nga ba uli nangyari? Sige, balikan nga natin. Bakit nga ba ito nangyari kina Peter? Kasi nagkaroon sila ng trauma doon sa crucifixion kung tayo man ang kasama ni Lord doon, di ba? Di ba? Doon pa lang sa umpisa, hindi pa nga crucified si Lord What happened to Peter? Peter denied Jesus 3 times. Bakit niya dininay si Lord? Sa takot. Bakit? Baka pati siya isama. Tayo ba natatakot? Saan tayo natatakot? Sa persecutions? Nasasabihin, yan mga yan, mga nagsiserve. Yung mga yan, kailangan magdusa rin yung mga yan. O baka sabihin, baka ipakulis ako sa mga yan. Papayag ka ba?
Si Peter, hindi pa nga ipapako sa krus, tinanong lang, natakot eh. Well, are we going to judge Peter? No. Even Jesus didn't judge Peter. And this scenario, kung babasahin mo ng tuloy-tuloy yung ating gospel, eh, dun yung 3 beses din na nakabawi si Peter eh. When Jesus asked Peter 3 times, do you love me? Hallelujah. Imagine 3 times also Jesus asked Peter about that. Para ba makabawi si Peter? Well, yes. Kasi maganda ang plano niya kay Peter. Kung maganda ang plano niya kay St. Peter, maganda rin ang plano niya sa iyo. Maganda ang plano niya sa akin. Maganda ang plano niya para sa ating lahat. So, ano nangyari doon sa eksena na yun? Traumatized si Peter. Oh, hindi pa doon sa ano. Sabi natin kanina, doon sa when Peter denied Jesus. O, punta na tayo doon sa crucifixion. Traumatized sila eh. Ang feelings nila, they have fear, they have guilt, they have doubt. Lalo na, bakit may guilt na binanggit akong guilt? Eh, lalo si Peter. Sobra yung guilt niya. When he denied Jesus. Nangyayari ba yan? Do we also, does that also happen in our life? When we deny Jesus? Well, yes. Marami pagkakataon. Marami pong pagkakataon. Nandiyan pa po ba ako? Narinig pa ako. Nawala daw ako. Yung sabi natin kanina, bakit kasama yung guilt? Aba, syempre, guilty si Peter. Bakit siya nag-guilty? Dininay niya si Lord. Tayo, nangyayari ba sa atin? Sabi natin kanina, yes. Kaya natin dininay si Lord. Pag nagkakasala tayo, when we commit sin, when we choose other things than Jesus, when there are some temptations in our life, and yet we choose. Excuse me. Instead of we choose to grab the temptation. Eh, doon mo dinidinay si Lord. Katulad din lang yun ng pag-deny ni Peter. Walang pinagkaiba yun. When he denied, no, I do not know him. No, he is not my disciple. I do not belong to the group. 3 times. Tayo, how many times? How many times also? Every time we commit sin, every time na mas pinili mo magkasala, mas pinili mo i-grab yung temptation, mas pinili mo ibang bagay kaysa kay Lord, that is where, rather, we deny Jesus. Yun. Kaya si Peter, nandun yung guilt. Kaya halo-halo na lang yung nandun kay Peter. Sabi natin kanina, andun yung doubt, andun yung guilt, andun lalo yung fear. Bakit nandun yung fear? Ay, nakakatakot eh. Bakit? Eh, kung si Lord namatay, pinatay, hindi nandun yung fear nila. Na, naku, baka susunod na ako. Diyos ko po. Si Lord ko wala nangyari. Diba? Wala nangyari. Nagpapako sa krus eh. Ang daming ginawang milagro. Diyos ko, hindi ako pa kaya. Kaya nandun na lang yung fear. Especially for Peter. When he denied Jesus. Kaya mahirap kasi 3 times din dininay. Hindi lang isang beses. Kaya nandun yung guilt. Pero may turning point naman eh. Ano yung turning